Bilang anak, hindi natin saklaw ang pag-iisip at damdamin ng ating mga magulang. Higit sa lahat, dahil sila ay magulang, desisyon lagi nila ang masusunod. Maliman sa atin, kung sa pananaw nila ay tama, ay wala tayong magagawa. Kagaya ng aking kalagayan, biyuda ang ina, halos 5 taon na rin. At para sa akin, isang pagpapala para sa ina ang mawala ng ganon ka-irresponsableng asawa. At paano ko nasabi, mawalang galang na. Alam kong ama ko ang tinutukoy ko, pero para sa kaalaman ng lahat, kahit minsan, hindi siya nagpakaama sa akin. Kasi kung paano niya binababoy ang mama, ganoon din niya ako binababoy sa edad na 12 anyos. At kahit alam ng ina, wala rin siyang magawa kasi pareho lang kami na bugbog sarado ang aabutin kapag pumalag kami sa nais ni ama. Mama, umalis na po tayo. Hindi maaari, anak. Kapag gagawin natin yan, mahahanap at mapapatay tayo ng iyong ama. Tinatakot ka lang niya, Mama. Anak, hindi. Kilala ko ang iyong ama. Kayang-kaya niya tayong patayin. Katulad ng ginawa niya sa una niyang asawa. Unang asawa? May unang asawa ang papa? Oo, anak. At huli na nang malaman ko na isa akong kerida noon. At nang pumalag ang asawa niya sa aming relasyon, walang pag-aalanlangan niyang pinatay ito sa harapan ko. Nakakatakot ang papa mo, Prexie. Kaya pala, hinahayaan mo lang siya na pagsamantalahan ako. Natatakot ka na patayin tayo. Mas mabuti pa ngang mamatay na lang tayo kaysa ganito, Mama. Nandidiri na ako sa aking sarili. Niyakap ako noon ng mama. Alam kong nasasaktan siya para sa akin. Ngunit wala rin siyang magawa. Nagpatuloy lang ang masamang gawain niya sa aming mag-ina. Isa na talagang kampo ng kadiliman ng papa. At ang akala ko ay habang buhay akong magdurusa. Ngunit hindi pala. Dahil isang gabi ay isang kasamahan nito sa construction ang tinawag ang mama. Nahulog mula sa ikalimang palapag ang papa habang nag-o-overtime sa construction. Iyon na yata ang pinakakarma para sa kanya. At aminin kong kahit dugo pa niya ang nananalaytay sa aking ugat, ay hindi ako nakaramdam ng kahit katiting na awa. Victory. Iyon lang ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Oo, husgahan ninyo ako. At sige, laitin ninyo ako. Pero yun talaga ang naramdaman ko. Kahit papano, parang nakakuha na rin ako ng hustisya. Masaya kaming parehas ni mama kasi kapwa kaming nakawala sa kalbaryo na aming pinagdaanan. Inaaral ako ni mama, kaya kahit 18 na ako ay nasa ikalawang taon pa lang ako sa high school. Ngunit hindi ko iyon kinakahiya. Ang mahalaga ay maabot ko pa rin ang aking mga pangarap sa buhay. Hindi naman ako nakipagkompetensya sa buhay. Akala ko nga nadala na ang mama sa mga naranasan niya sa aking ama. Ngunit hindi pa pala. Nagulat na lang ako nang may ipinakilala siya sa aking lalaki. Katulad niya ay biyudo rin ito at mag-iisang dekada na. Naman grabing trauma na ang dinanas ko kay Papa. Magkakaroon na naman ulit ng panibagong banta. Hindi anak, mabait ang Tito Eric mo. Naniwala ka naman agad, Mama Lete. Ang ama ko nga, hindi ako pinakitaan ng kabaitan. Yang Eric pa kaya na yan na hindi ko dugot laman. Anak, hindi lahat ng lalaki katulad sa papa mo.
ibang-iba at malayong-malayo si Eric. Hindi ako naniniwala, Mama. Anak, patawarin mo ko. Ngunit sa ayaw at sa gusto mo, magsasama na kami ni Tito Eric mo. Ako pa rin ang ina, kaya ako pa rin ang masusunod. Hindi masamang sumubok muli, Prexy. Ayaw kong mag-isa. Ayaw kong maging malungkot ang aking buhay. Gusto ko pa rin lumigaya. Kasi sarap-sarap nun. Di joke lang. Wala akong magawa. Sabi nga niya ay siya ang ina. Ang ikinagulat ko pa ay nang kinabagabihan ding iyon ay may tumigil na kotse sa harapan ng aming sira-sirang bahay. Mama, may bisita ka ba? Sabi ko naman sa'yo kanina, di ba? Ako ang masusunod. Kaya sasama tayo sa Tito Eric mo. Tumawag siya sa akin kanina. Doon na tayo titira sa bahay niya. Naman, kunting delikadesa naman. Anak, pareho kaming single, katulad ng mga nakikinig ngayon. Anong delikadesa ang sinasabi mo? Magligpit ka na kaya ng mga gamit mo. Aalis na tayo sa bahay na ito. Utos niya sa akin. Wala akong magawa kundi ang sumunod dito. Hindi ko alam kung gaano niya katagal naging karelasyon ng lalaki. Hindi rin ako interesadong tanungin ng mama. Pagkalabas ko ng kwarto, ay parinding nakaupo sa aming lumang sopa ang lalaki. Nang makita niya ako palabas ng kwarto, ay mabilis itong tumayo. Nasa harap nito si mama, na sa akin rin nakatingin. Anak, tapos ka na bang magligpit? Kunti na lang, ma. Nakakahiya. Rexie, ako ang Tito Eric mo. Huwag kang mahiya sa akin. Pwede mo kong tawagin na Papa. At mula ngayon ako na ang magpapaaral sa iyo. Napatingin ako kay mama. Anak, ayaw na akong pagtrabahuin ng Tito Eric mo. Pati pag-aaral mo, ay gusto niyang siya na ang bahala. Wala akong magawa. Iyon ang usapan nila. Tutol ako ngunit wala rin akong magawa. Gusto kong makatapos sa aking pag-aaral. Hindi na kami nagtagal pa. Umalis na agad kami bago pa magkumpulan ang mga marites na mga kapitbahay namin. Ramdam ko naman kahit paano na totoo ang pag-ibig niya sa aking ina. Nakakaasiwa nga lang, ngunit pinilit ko na lang na magbulag-bulagan. Halos 2 oras din ang aming biyahe. Bago makarating sa malaking bahay, mas lalo akong naasiwa. Medyo mayaman pala ang bagong karelasyon ng mama. Paano kung huhusgahan kaming mga mukhang pera ng mga anak nito? Hindi ko na mareklamo ang mama dahil nariyan si Tito Eric. Masyado silang dikit sa isa't isa. Tanging pagbugal na lamang ng maraming hangin ang magagawa ko. Parang ayaw ko na nga lang pumasok eh. Kung pwede lang na maiwan ako sa labas. Kung kaya ko lang mag-isa. Kaso ay natatakot akong tumayo sa sariling mga paa. Gayong wala pa akong narating at napatunayan sa buhay. Nawala rin ang tiwala ko sa sarili. Simula noong dungisan ng aking ama ang aking pagkababae. At sa mga sandaling ito, aminado akong malaki pa rin ang trauma ko sa mga nangyari sa aking nakaraan. Oh, bakit nakatayo ka lang dyan, Prexie? Alay ka na. Sabay tayong maghahapunan ngayon. Uwi ka ni Tito Eric. Sabi ko na nga bang may anak rin ito. At ang ikinagugulat ko ay hindi ito babae kagaya ko. Paano kung hindi ako tanggap ng kanyang anak? Kasi mayaman sila, hampas lupa kami. Ang daming tumatakbo sa aking isip at puro lahat iyon negatibo. Rexie, anak, halika na. Huwag mo nang paghintayin ang Tito Eric mo. Si Miko ay kanina pa naghihintay sa atin sa loob, sabi ng Tito Eric mo. Opo, Mama. Tito Eric, susunod po ako. Mabilis na sagot ko. Napakalaki ng bahay ni Tito Eric. Hindi ko alam kung saan humugot ng lakas ng loob si Mama
para pumatol sa isang mayaman. Sa bagay, bata pa naman si Mama. 35 pa lang siya. Maganda at seksa rin kung makapag-ayos ng sarili. Si Tito Eric ay tansya ko ay nasa 50 na. Subalit kahit may edad na, ay gwapo pa rin ito. Diretso kami sa kusina. Ang bango ng nakahain na ulam sa mesa. Papasok pa lang kami ay nanood sa ilong ang bango ng ulam. Gusto ko tuloy lumamon ng unlimited. Hindi pa ako nakakain ng masarap at unlimited na ulam sa buong buhay ko. Madalas nga sa amin, sabaw lang na nabibili na 5 piso. May malasahan lang sa kanin at hindi mabulunan sa paglunok. Pagkarating sa mesa ay sa mga pagkain agad ako nakatitig. Hindi ko na napansin ang isang pares ng mata na sobrang sama ang titig sa akin. Para na ako nitong lamunin. Ngunit hindi ko man lang ito napansin. Kung hindi pa ito kunwari ay napaubo at nagpasaring ng patay gutom. Sambit nito. Miko, saway ni Tito Eric. Ito pala si Miko. Gwapo sana. Ngunit mukhang mata pobre. Natakam lang naman ako sa mga pagkaing nakahain. Ayaw ko na tuloy umupo. Nakakahiya. Sige na Parikse, umupo ka na. Alam kong kanina ka pagutom. Hindi po. Busog pa po ako, Tito Eric. Anong busog? Umupo ka. Huwag mong pakinggan si Miko. Mahilig lang talaga yung mga asar. Miko, umayos ka. Saway pa nito sa anak. Ngunit nilamon na ako ng hiya. Bakit kasi hindi ako nagtimpi sa nararamdaman kong gutom? Nahalata iyon ni Tito Eric. Kaya tumayo siya at pinaghila ako ng upuan sa tabi ni Miko. Hindi na rin ako nagpakipot pa. Sobrang gutom na. At talagang kinakawayan ako ng karning kaldereta, bulalo at inihaw na malalaking isda. Kumain na rin ako. Hindi na nagpaawat pa. Pakipot pa. Totoo namang patay gutom. Bulong ni Eric. Alam kong sinadya niya yung iparinig sa akin. Ngunit wala akong pakialam. Bubusugin ko muna ang aking sarili. Hindi ko kasi alam kung kinabukasan ay makakain pa ako ulit ng masasarap na pagkain. Kakaiba kong itrato ako ng unik ko iho ni Tito Eric. Malamang sa malamang ay gagawa talaga ito ng paraan para mapalayas ako sa kanilang bahay. Pero the feeling is mutual naman. Kung ayaw niya sa akin, mas lalong ayaw ko sa kanya. Kaya nagpakabusog na ako sa gabing iyon. Malay mo habang nakahiga ako sa sahig o kung saan man nila ako patutulugin, ay bigla na lang akong hilahin palabas. Kung sama pa naman ang ugali, mabilis lang din akong nabusog. Ngunit hinintay ko muna sila mama na matapos kumain. Hindi ko kasi alam kung saan ako tatambay. O baka ako pa ang tagahugas ng pinggan pagkatapos nilang kumain. Tapos ka na bang kumain, Parikse? Tanong ni Tito Eric sa akin. Opo, Tito. Busog na po ako. Nako, kaya palang payat mong bata ka. Sa susunod, ayaw ko ng ganyan kaliit na kain. Damihan mo naman para kahit papaano ay magkalaman ka rin. Uwi ka nito. Tinignan nito si Miko na noon ay tatayo na dahil tapos na rin itong kumain. Miko, dalhin mo si Parikse sa kwarto ni Angel. Doon siya matutulog. Utos ni Tito Eric. Ano? Sa kwarto ni Angel mo patirahin ang hampas lupang ito? Miko, yung bunganga mo. Ayusin mo yan ha. Pero Papa, kwarto ng kapatid ko yon. Isang dekada nang wala ang iyong kapatid. Kailangan nating tanggapin na wala na sila ng mama mo. Si Parikse at Tita Leti mo ang bago nating pamilya. Hindi. Ayoko, Papa. Si Angel lang ang kapatid ko at nag-iisa lang din ang aking ina. Ayoko ng maraming sinasabi, Miko. Dalhin mo si Parikse sa kwarto ni Angel. Ngayon na.
Mariin na utos nito. Bigla akong kinabahan, lalo na nang hawakan nito ang aking balikat at hinila papunta sa isang kwarto. Masakit at madiin ang pagkahawak niya sa aking balikat. Subalit natatakot akong magreklamo, kaya hinayaan ko lang ito. Maibsan na rin lang ang galit nito sa akin. Pagkarating sa kwarto, ay pabalibag ako nitong binitawan. Salamat kuya. Wika ko. Huwag mo akong matawag na kuya. Hindi kita kapatid. At hindi ko tanggap na magkaroon ng kapatid na kagaya mo. Ay, akala mo naman okay ako na maging kapatid ka. Kaya kita tinatawag na kuya ay dahil mas matanda ka sa akin. Tignan mo yung mukha mo. Ang haba ng bigote. Buti nga di kita tinawag na manong. Feeling mo naman. Pangasar ko. Makabawi man lang sa masasakit na sinabi niya sa akin kanina. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Ngumiti lang ako. Ngiting tagumpay kasi kuwang-kuha ko ang inis niya. Hindi ko inasahan ang naging reaksyon niya. Higit pa sa aking naiisip. Ang kaninang nanlilisik na mga mata ay nagbabaga na sa galit. Tila bigla na lamang akong binangungot ng mga sandaling iyan. Kitang-kita ko lahat ang nakakatakot na pagbabago ng kanyang anyo. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang paghaba ng kanyang mga pangil. Mga matatalim na kuko sa kamay at paa. Ang makakapal nitong balahibo sa buong katawan. Iyon ang lubos na nagpasingdak sa akin. Kung kaya't halos aatakihin ako sa puso. Aswang ka. Sambit ko. Bakit umurong yung buntot mo? Ang lakas mong mang-asar kanina. Hindi mo ba alam na kayang-kaya kitang gawing karni ngayon? At kahit sumigaw ka pa ng sumigaw para humingi ng tulong, walang may makakarinig sa'yo. Anong gagawin mo sa akin? Kakainin mo ako. Lagot ka pag hinaanap ako ni mama. Pananakot ko. Ngunit tumawa lang ito. Walang magagawa ang mama mo kapag pinatahimik siya ni Papa. Bakit? Mas mahalaga pa ba ang mama kaysa sa akin na anak niya? Poprotektahan ako ni Papa. Kahit anong mangyari, ikaw. Kaya ka bang protektahan ng iyong ina? Hindi, di ba? Uwi ka nito sabay halakak. Hindi ko mapigilang umiyak. Ang lamig ng mga palad at paa ko. Nangangatog sa panlalamig ang aking buong katawan. Biglang kumatok at may bumuka sa pinto, kaya nabuhayan ako ng loob. Nilingon ko ayan at laking ginahawa nang makita ko si Tito Eric. Ano Prexy, nagustuhan mo ba ang kwarto mo? Tanong nito. Hindi ako sumagot dahil iba ang balak kong sabihin. Nababahala ang tingin ko sa ina ko kaya nagtaka ito. Prexy, ayos ka lang ba? Tanong ni Mama. Mama, Tito Eric. Wika ko, sabay lingon kay Miko. Ngunit nasa normal na anyo na ito at parenting nakaupo sa maliit na sofa sa gilid ng kama. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Tila ba may pahiwatig ito na mabilis ko ring naintindihan. Anak, bakit parang nanginginig ang iyong katawan? Ayos ka lang ba? Tanong ni Mama lite sa akin. Um, Nauutal kong sagot. Mukhang naninibago sa aircon ang inyong anak Tita Lite. Hayaan niyo ho, masasanay din siya. Hinaan ko na lang muna ang aircon para hindi siya giginawin. Sabat ni Miko. Inakbayan pa ako nito. Kunwari ay maayos kami. Ang swerte mo anak, may Kuya Miko ka na maalaga at mapagmahal. Masayang wika ng aking ina. Abay, oo naman. Nung nabubuhay pa ang kapatid niyang si Angel, alam niyo bang halos dito na siya nakatambay sa kwartong ito. Kaya ngayong narito ka, Prexy. Iyak na magiging masaya muli si Miko. Kwento ni Tito Eric. Papa naman, napakadaldal mo. Reklamo ni Miko.
Totoo naman. O siya, maiwan muna namin kayo dito. Kilalanin niyo ang isa't isa para mas maging malapit pa kayo. Paalam ni Tito Eric sa amin. Mabilis akong umalma. Gusto ko na lang sumama sa kanila. Hindi ko masasabi sa kanila, pero natatakot ako kay Miko. Oras na kaming dalawa na lang sa kwartong iyon. Sige lang anak, magiging malapit din kayo ng Kuya Miko mo. Ginagawa naman niya lahat kaya hayaan mo muna ang kuya mo na banging malapit sa'yo. Uwi ka ni Mama. Natatakot man, ay wala akong magawa. Lalo na hindi pa man ako nakapagsalita, ay naisara na ni Tito Eric ang pinto. Para akong estatwa na takot gumalaw sa aking kinaupuan. Hindi rin ako tumitingin o lumingon man lang sa kanya. Ngunit, bigla na lang itong nakatayo sa aking harapan. Kaya sa takot ko ay napasigaw ako ng buong lakas. Larito naman ito at natakpan agad ng kamay nito ang aking bibig. Ipinikit ko ang aking mga mata habang umiiyak nun. Anong laban ko sa lalaking ito? Sakaling sasakalin na niya ako hanggang mamatay. Mahirap pa naman kami, kaya tiyak matatabunan lang ang hustisya kung magkataon man. Sobrang uwi. Imulat mo yung mga mata mo. Halikan kita sa labi. Uwi ka nito. Kaya mabilis akong dumila at sabay usog pa atras. Yan, mamili ka ng kalabanin mo. Sa sunod ha. Ang duwag mo naman pala. Sumbat nito. Malamang wala akong laban sa iyo. Aswang ka na, mayaman ka pa. Samantalang ako, mahirap at ordinaryong tao lang. Yan, ganyan nga. Matakot ka lagi sa akin. At huwag na huwag mong sasabihin sa mama mo lahat ng nalalaman mo tungkol sa akin o sa katauhan ko. Naintindihan mo ba? Opo kuya, pangako ko po yan. Mabilis na sagot ko. Mamamatay na ako sa sindak na mga sandaling iyon. Parang bangungot na ang hirap magising. Tsaka lang ako nakaginhawa ng maluwag nang wala na ito. Ngunit buong gabing hindi ako nakatulog. Inisip kong lumayas ngunit iniisip ko ang aking ina. Paano kung aswang din pala si Tito Eric? Ang dumi na ng isip ko sa mga sandaling iyon. Kaya kinabukasan, kung hindi ako ginulo ni Kuya Miko ay hindi ako magigising. Akala mo kung sino ka dito sa bahay. Bumangon ka dyan at magtrabaho. Bulyaw nito sabay hila sa aking braso para makabangon. Nakapikit pa rin ako habang nakaupo. Anong bahay? Natutulog pa yung tao Reklamo ko. Tapos bigla kong naalala. Wala na nga pala ako sa bahay. At isang eksena na tila bangungot sa buhay ko ang nangyari kagabi. Agad akong napadilat. Ang gwapong mukha ni Kuya Miko ang bumungad sa akin. Tila nakalimutan ko kaagad kung paano siya nag-ibang anyo kagabi. Pakiwari ko ay masamang panaginip lamang kagabi. Halos namalsik muli ang aking kaluluwa nang bigla na naman itong naging tigre sa aking harapan. Tayo na sabi. Magtrabaho ka dahil wala dito si Papa at si Tita Lite. Wala sila mama. Saan daw sila pupunta? Wala akong pakialam kung saan man sila pupunta. Pero ibinilin ka nila sa akin. Kaya ang gusto ko ay magtrabaho ka. Hindi kayo dapat palamunin sa bahay na ito. Kaya magtrabaho kayo. Sigaw nito sa akin. Masakit man pero totoo naman. Isa lamang akong palamunin. Ngunit hindi ko naman kasalanan. Ginusto iyon ng kanyang ama. Bilisan mong maglinis sa katawan. Maghihintay ako sa kusina.
Huwag mo akong paghintayin ng matagal, lagot ka sa akin. Bili nito. Wala na akong oras pa kaya nagmadali ng kumilos. Hindi na ako naligo. Nakakatakot magalit si Kuya Miko. Karating ko sa kusina ay nakaupo na nga ito sa harap ng mesa. Patakbo akong lumapit sa kanya na halos mabibingi na sa sobrang ingay ng tambol ng aking dibdib. Umupo ka. Uwi ka nito nang nasa harapan na ako nito. Wala akong imik na umupo sa kanyang tapat. Alam mo bang wala ngayon si Ate Wilma? 1 linggo siyang wala. Si Papa at si Tita Lite, 1 linggo ring wala. Ibig sabihin, 2 lang tayo dito. Walang katulong. At ikaw ay binilin ka ng mama mo sa akin. Ginawa yun ng mama? Oo, bakit? Natatakot ka ba? Hindi ako sumagot. Sinong hindi matatakot kung ganoong alam mo na ang halimaw ang kaharap mo? Nakayuko lamang ako habang kumakain. Alam kong nakikita niya ang panginginig ng aking kamay. At alam kong nakatitig lang siya sa akin. Maya't mayat ang ubo niya. Alam kong nagpapapansin ito sa akin. Ngunit hindi ko pa rin siya matitigan. Bilisan mong kumain. Kailangan mo pang maglinis. Uwi ka nito. Mabilis akong tumayo ngunit mabilis rin ako nitong nahawakan sa kamay. Kunti pa lang ang nakain mo. Kumain ka pa. Busog na po ako, kuya. Sagot ko. Ngunit kasabay, ang pagpatak ng aking mga luhang di ko napigil. Ayaw ko maiyak dahil natatakot ako mapagalitan niya. Ngunit hindi ko mapigil ang aking mga luha. Kahit anong pagpigil ko ay kusang pumapatak. Tumayo ito at pinahid ang aking mga luha. Nagulat ako sa ginawa niyang iyon. Ang buong akala ko ay pagagalitan niya ako. Alam kong takot ka pa rin sa akin. Kalimutan mo na ang nangyari kagabi. Uwi ka nito. Walang emosyon. Ngunit nakakagaan ng loob. Subalit paano ko makakalimutan ang katauhang halimaw niya. Gayong sa harapan ko mismo ginawa niyang mag-ibang anyo. Maging ang mga titig niyang halos lalamunin na ako. Napakasariwa ng mga bagay na iyon sa aking isipan. Kuya, busog na po talaga ako. Ayaw ko nang kumain. Ang tanging wika ko. Ganoon, hindi nawala na rin ako ng ganang kumain. Sige, maghugas ka na lang ng plato. Pagkatapos mong maghugas, laban mo ang mga nakatambak na labahin sa likod ng bahay. Pagkatapos ay linisin mo ang buong bahay. Maliwanag? Opo, kuya. Narinig ko po. Tarantang sagot ko. Nakuyom ko ang aking mga kamay. Ang buong akala ko ay bumait na sa akin. Bigla na lang uminit ulit ang ulo at lahat ng mga gawaing bahay ay inata sa akin. Sa laki ng bahay nila sigurado akong gagabihin ako sa paglilinis. Pero hindi ako nagreklamo. Ayaw ko muling makita ang galit ni Kuya Miko. Baka aatakihin na ako sa puso. Nagmadali na lang ako sa mga kilos ko upang matapos ko lahat ng iniutos niya sa akin. Kinagabihan para akong lantang gulay. Ngunit hindi ako nagreklamo. Kailangan ko pa rin magluto ng hapunan. Kung hindi ay ako ang gagawing hapunan niya. Hindi ko siya nakita kaninang tanghali pa. Abala kasi ako sa paglalaba sa likod ng bahay. Hindi ko napansin ang pag-alis niya. Kinagabihan, nagulat na lang ako dahil may kasama na siyang babae. Maganda, matangkad, at halatang mayaman. Napaka-sopistikada nitong tignan. Mabuti at marunong ka rin palang magluto. Siguraduhin mong masarap yan. Ayaw kong mapahiya sa nobya ko. Pasensya na po, kuya. Hindi ako sigurado kung masarap para sa panlasa niyo. Pero iyan po ay adobong
pininyahan na tinuro sa akin ni Mama noon. Uy, gago. Pinaupo ko na rin sila at pinagsilbihan. Habang nakatayo ay panay ang dasal ko, na sana ay wag ako mapahiya at maparusahan. Ang sarap nito, sweetie. Ang galing pala magluto ng kinakapatid mo. Una ng nobya ni Kuya. Bigla akong nabunutan ng tinik. Pasado sa bisita ni Kuya. Ibig sabihin, ligtas na ako sa kapahamakan. Baka nakachamba lang. Latang walang alam na trabaho yan. Wika ni Kuya. Ikaw talaga, Miko. Lagi na lang mainitin yung ulo mo. Mukhang ang bait naman ng stepsister mong to. Reklamo ng kanyang nobya. Tumahimik ka na nga lang, Ellen. Mas lalo mong pinapalaki ang ulo ng babaeng yan. Sampi dito sa bayan eh. Baka nga balak lang yan ay makikihati sa aking yaman na pamana ng papa. Nagulat ako nang marinig yan. Kahit minsan hindi sumagi sa isip ko ang tungkol sa yaman. Alam ko ang papel ko sa bahay na iyon. Alam kong sampid ako. Kaya wala akong karapatan sa mga yaman ng kanyang ama. Makaya ko lahat ng pangmaltrato niya sa akin. Pero ang ganong usapan ay iba ang dating sa akin. Bakit ba ipinagpilitan ko ang aking sarili sa bahay na iyon? Malaki na ako. Bakit hindi ko susubukang tumayo sa sarili kong mga paa? Siguro naman ay kaya ko ng pag-aralin ang sarili ko. Tumayo na ang mga ito. Ang daming sinabi ni Kuya Miko na pampababa ng aking sarili. Nagmistula na lamang akong bingi. Nilinis ko ang kanilang pinagkainan. Nilinis ko ang buong kusina. At pagkatapos ay gumawa na ng isang desisyon. Nag-impake ako ng aking mga gamit. Kailangan ko nang umalis sa bahay na iyon. Panahon na para buhayin ko ang aking sariling mag-isa. Bahala na si nanay. Hindi ko alam kung saan patungo. Wala akong direksyon. Pero bahala na ako. Palakad-lakad ako sa kalsada mag-isa. Hindi alintana kung saang direksyon ako papunta. Basta mapalayo lang sa bahay na iyon. Kung wala nang pakialam si Mama sa akin, bakit ko pa iisipin na mag-alala siya sa akin sa pagkawala ko? Umawid ako ng kalsada. Hindi ko na malayang may papalapit na kotse. Sobrang bilis ng pangyayari. Bigla na lang nagdilim lahat. Makalipas ang 24 oras, nagising ako sa isang hindi pamilyar na lugar. Isang lalaki ang nakaupo sa aking gilid. Nakatunghay ito sa akin. Sa tansya ko ay lampas 30 na ito. Saan ako? Tanong ko kaagad. Nandito ka sa bahay ko. Pasensya na. May munting facilities naman ako dito sa bahay. Tsaka, alam ko naman nakakayanin ko ang gagamot sa iyo. Tsaka, nataranta rin kasi ako at natakot ako na napatay kita. Bakit kasi bigla ka na lang tumawid? Pasensya na po. Pati ikaw na perwisyo ng dahil sa ginawa ko. Ayos lang. Ang mahalaga ay ligtas ka. Ako nga pala si Dr. Chavez. Isa akong general doctor. Nako, pasensya na talaga, Dok. Naabala pa kita. Ayos lang. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Bakit parang naglayas ka at ang laki ng mga dala mong bag? Tanong nito. Hindi ako nag-alinlangang ikwento sa doktor na sumagip ng buhay ko. Lahat ng dahilan kung bakit ako humantong sa ganoon. Naikwento ko man lahat pero hindi ang pagiging aswang ni Kuya Miko. Baka maipasa ako sa isang mental hospital. Alam kong hindi naniniwala sa mga aswang ang kagaya nila mga profesional. Naawa ito, kaya inalok ako na sa bahay na niya ako manilbihan. Agad akong pumayag upang makapagtago na rin kay Kuya Miko. Nangako rin siya sa akin na siya na ang magpapaaral sa akin.
Siya rin mismo ang nagproseso ng aking mga papeles upang makalipat sa paaralan. Salamat po, Doc Chavez. Napakabait niyo naman po sa akin. Dahil obligasyon kita. Sa ginawa kong iyon, dapat lang na bumawi ako sa iyo. Uwi ka nito. Tila nabigyan ako ng bagong tagapangalaga dahil sa pagdating ni Doc Chavez sa aking buhay. Masasabi kong swerte ang pagkasagasa sa akin kasi napunta ako sa tamang kamay. Libre akong pinaaral ni Doc Chavez sa isang pribadong paaralan. Sa marangyang bahay nito ako pinatuloy. Swerte ko rin dahil hindi selosa ang kanyang nobya. Mabait ito sa akin at katunayan ay binibigyan pa ako nito ng maraming damit na mamahalin. Mag-aral kang mabuti, Pariksi, para sa pagharap niyang muli ng iyong ina ay may ipagmamalaki ka na sa kanya. Uwi ka sa akin ni Doc Hana, ang nobya ng butihing doktor na si Doc Chavez. Pareho silang professional at mabait sa akin. Opo, Doc Hana. Nais ko ring maging doktora kagaya niyo. Masayang sagot ko. Hindi ko namalaya ng paglipas ng mga araw. Parang kailan lang lahat. Ngayon ay magmamarcha na ako sa entablado para sa aking diploma. Magiging isang doktor din ako at sabik na akong makapag-enroll sa kolehiyo. Nang tawagin ako sa entablado para sa isang award, ay malungkot akong umakyat mag-isa. Nasa ibang bansa si Doc Chavez at Doc Hana. Inaasikaso nila ang kanilang mga papeles dahil nais nilang mag-migrate patungong Canada. Ngunit nangako naman sila na susuportahan pa rin ako sa aking pag-aaral. Pag-akyat ko sa taas ng entablado ay muntik na akong umurong. Sa kabilang banda ay paakyat din doon si Kuya Miko. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap at sa mismong graduation ko pa. Sinalubong niya ako at ang hirap magkunwari na hindi ko siya kilala. Congrats. Uwi ka nitong nakangiti sa akin. Anong ginagawa mo rito? Pagod na ako sa mga panlalait mo. Pasensya na pero napakatagal kitang hinahanap. Hindi ko inasahang dito kita mahanap. Sa isang napakamahal at pribadong eskwelahan. Paano ka nakapasok dito? Anong nito? Hinila na rin ako nito pababa ng entablado. Wala akong magawa kundi ang sumama. Hindi ako pwedeng maging basto sa taas ng entablado. Pagkababa, hinila ko agad ang kamay ko mula sa kanyang pagkakahawak. Bakit ko ikukwento sa iyo? Tsaka anong ginagawa mo dito? Masikat ba? Wala kang ambag sa buhay ko. Alam ko yun, Pariksi. Kaya lang ako pumunta ay para kamustahin at batiin ka. Hinahanap ka rin nilang Papa at Tita Lite. Laging umiiyak si Tita dahil sa pagkawala mo. At pasyensya na. Hindi ko inamin sa kanila na lumayas ka ng dahil sa akin. Pag-amin nito, hindi ako umimik. Kaya ko sanang maalala lahat iyon. Kaya ko rin siya makita kaya nang lapitan ako ng aking teacher na lalaki, ay mabilis akong humawak sa kanyang kamay. Wala na akong pakialam kung anong sasabihin ni Kuya Miko sa akin. Kung malandi o ano, wala akong pakialam. Humawak ako sa braso ni Sir Megs, ang aking teacher sa matematika. Matagal na itong nais manligaw sa akin dahil nga 20 na ako at dalagang tunay na rin kahit nasa high school pa lang. Kaso ay takot akong mabuko, baka matanggal siya sa trabaho. Akala ko ay hahayaan ako ni Kuya Miko na sumama sa aking teacher. Nagulat ako dahil bigla niya akong hinila at masamang tinitigan ng aking teacher. Umalis ka na. Kaya kung makipag-usap sa kagaya mo. Uwi ka ni Kuya Miko. Sino ka ba? Ako ang kuya niya. Bakit?
May reklamo ka? Galit na tanong ni Kuya Miko sa aking teacher. Akala ko naman kung lalaban pa ang aking guro. Ngunit nagulat ako nang tapunan lamang ako nito ng tingin at diretso nang umalis. Hinila ako ni Kuya palabas ng stadium. Kuya, ano ba? Hindi pa tapos. Okay na yan. Pwede mo namang balakan dyan ang diploma. Iuuwi na kita sa bahay. Mamaya, mawala ka na naman. Hindi na ako bata. Kaya kong pag-aralin ang sarili ko. Ayaw kong tratuhin mo na parang basahan at walang silbi sa mundo. Bitawan mo ko, kuya. Sigaw ko. Ngunit pabalibag lamang ako nitong ipinasok sa kotse nito. Wala akong magawa kundi ang umiyak. Wala nang pagbabago sa ugali niya. Wari ko ay mas lalo pang lumala ang pagiging masama niya. Ang buong akala ko ay may pagmamalaki na ako. Dahil natapos ko ang high school na wala ang tulong nila. Malapit na tayo sa bahay. Ayusin mo yung sarili mo. Huwag kang umiyak dahil wala akong ginawa sa'yo. Bantaan ito. Ayaw kong umuwi sa abi. Uwi ka sa ayaw at sa gusto mo. Alam mo bang buntis si Tita Leyte? May kapatid na tayo kaya lalayan mo si Tita. Buntis si Mama. Ibig sabihin, may kapatid na akong halimaw. Ayusin mo yung tabas ng dila mo, Prixie. Totoo naman, hindi ba? Dugo ni Tito Eric ang nananalaytay sa batang nasa sinapupunan ni Mama. Kaya kagaya mo rin siya. Isang halimaw. Hindi kami masama. Isinumpa ang lahi namin kaya kami ganito. Walang nais ng ganitong katauhan, Prixie. Alam mo ba yon? Sinong nagsabi na hindi ka masama, Kuya Miko? Yung trato mo pa lang sa akin, hindi na nga mga tao. Paano pa kaya kapag sa katauhang halimaw na? Hindi siya makasagot sa akin. Tahimik lang siyang nagmamaneho. Gusto ko pa sanang magsalita ngunit naalala ko ang nakakatakot niyang anyo kapag nagagalit. Muli akong natahimik hanggang sa napansin kong palapit na kami sa gate ng kanilang bahay. Bigla akong namay si Mama at aaminin kong lihim din akong natuwa at nasabik sa pagdating ng aking kapatid na sinasabi ni Kuya Miko. Pagkagarahe ng sasakyan ay bumaba na agad ako. Habang naglalakad patungo sa pintuan, hinabol pa ako ni Kuya Miko at hinawakan sa aking kamay. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon. Ngunit hinayaan ko na rin lang. Hanggang sa makapasok kami sa loob ng bahay. Rexie, ikaw nga, anak. Mabuti naman at umuwi ka na. Naiiyak na wika ni Mama. Sa tagal kong paghahanap sa kanya, nakita ko rin siya, Tita Leyte. Wika ni Kuya Miko. Salamat at tinupad mo ang pangako mo, anak. Wika rin ni Tito Eric. Bakit hindi niyo na lang ako hinayaan? Malaki na ako at kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Hindi ganyan, Prixie. Kahit nasa tamang edad ka na, kailangan mo pa rin kami. Tsaka, mas kawawa ang iyong mama. Ilang taon siyang nagdusa dahil sa pagkawala mo. Litanya ni Tito Eric. Hindi na ako nakasagot ng lapitan ako ni Mama at niyakap ng mahigpit. Alam kong masama ang loob mo dahil umalis kami nang walang paalam ni Tito Eric mo. Alam ko kasing hindi ka papayag, kaya hindi na ako nagpaalam pa sa iyo. Paliwanag ni Mama. Napakunot ako ng aking noo. Iyon bang sinabi ni Kuya Miko? Nailing na lamang ako at dismayadong napayaka pabalik sa ina. Reaksyon pa lang ng mukha ni Kuya Miko, halatang guilty na. Ngunit ayaw ko nang maalala pa ang nakaraan. Makalimutan ko na lamang iyon. Alang-alang sa aking ina at sa magiging kapatid. Oo nga pala, anak, napagdesisyonan namin ng Tito Eric mo na sa probinsya na manirahan. May malawak silang asyenda at iyon ang gusto niyang trabahuin.
Ipapaubayan na niya kay Kuya Miko mo ang kumpanya niya dito. Kung gusto mong magbakasyon doon kapag walang pasok, ay susunduin ka na lang ng Tito Eric mo dito. Litanya ng mama. Muli na namang bumagsak ang aking mga balikat. Iiwan na naman ako ni mama. Parang wala na siyang pakialam kung magsama man kami o hindi. Ngunit pinaliwanag niya sa akin na para iyon sa batang dinadala niya. Sobrang polusyon daw kasi dito at maraming mga mabahong usok ng sasakyan at gabundok na basura ang buong lungsod. Huwag kang mag-alala, Parikse. Akong bahala sa pag-aaral mo. Magiging mabait ako sa iyo. Pangako yan. Mabilis na wika ni Kuya Miko. Hindi ako sumagot. Hindi ako sigurado kung totoo ang sinasabi nito. Kung nagsisisi na nga ba ito sa mga ginawa nito sa akin noon. Mag-impake ka na, anak. Maaga tayong aalis bukas. Utos ni mama. Matagal ko ring na-miss ang mama, kaya pumayag na rin ako na sumama sa bakasyon. Maaga nga ang biyahe namin kinabukasan. Malayo rin ang nasabing probinsya. Halos walang oras yata kaming bumiyahe. Ngunit sulit ang pagod dahil napakaganda ng mga tanawin sa farm na pag-aari ng aking stepfather. May munting animal zoo ang nasabing farm. Marami mga wild animals na may kanya-kanyang tirahan na sinisigurong hindi ang mga ito makawala sa loob. May baboy ramo, pusang gubat, bayawak, lahat ng mga ligaw na hayop yata ay naroon. Nakakatakot, pero sa iisiping nakabilibid ang mga ito, ay secure pa rin naman sa pagkaramdam. Sobrang laki ng mansyon sa gitna ng asyenda. Modern type na pang 90s at Italian style mansion. Tipong bukas at mahangin at casual na mga layout na umakma sa nakaka-relax na pamumuhay. Naninanaay sa mga modernong disenyo ng bahay na puno ng amenities. May maliwanag at maluluwag na kusina at view-oriented na mga dining space. Hindi may pagkailang sobrang yaman naman talaga nila Tito Eric at hindi kailanman sumagi sa isip ko na mapupunta si mama sa kamay ng ganitong kayaman na lalaki. Ito na yata ang kanyang naging premyo sa mahabang pagtitiis sa lalaking walang silbi at pahamak sa buhay naming mag-ina noon. Lumabas ako ng bahay dahil gusto kong bumalik sa nakakaaliw na mga tanawin sa labas. Napakarami ring mga makukulay na bulaklak. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng aking atensyon, kundi ang mga nakakulong na mga ligaw na hayop na noon ko palang nakikita ng harap-harapan. Hindi ko alam na sinundan pala ako ni Kuya Miko. Nakatayo ako sa harap ng nakakulong na lobo nang magsalita siya. Bakit dito ka agad ang punta mo? Anong nito? Halos mapalundag ako sa gulat. At nang lingunin ko siya, ay tuwang-tuwa pa itong nakita ang aking reaksyon. Kuya naman mamamatay ako sa gulat sa ginawa mo. Pasensya na. Hindi ko naman inasahan na napakamagulatin mo pala. Ikaw din naman ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Prangkang sagot ko. Naintindihan niya agad ang ibig kong sabihin, kaya humingi siya ng paumanhin sa akin. Hindi ko noon matanggap na nag-asawang muli si Papa. Akala ko ay pera lang ang habol niyang mag-ina sa Papa ko. Pagtatapat nito. Siguro maiintindihan kita sa ngayon, kasi ngayon ko napagtanto na sobrang yaman niyo nga pala. Para kami mga basang siisiw na pinulot niyo galing sa putik. Wika ko. Kita kong nahabag ang kalooban ni Kuya Miko dahil sa aking sinabi. Siguro may rason kung bakit ako nahiwalay kay mama noon ng ilang taon.
At iyon ang maging tanggap kami ni Kuya Miko bilang pamilya. Mas nakilala ko pa siya habang nakabakasyon kami ng ilang mga araw sa kanilang probinsya. Hindi halatang milyonaryo o mas tamang sabihin na bilyonaryo. Ang daming alam na gawaing pangmahirap. Mapahanga ka na lang ng palihim. Sinong magagalang mas magaling pa siyang umakyat ng puno kaysa sa akin? May minsang magkayayaan kaming maligo sa batis na sakaw pa rin ng kanilang asyenda. Sa araw-araw naming magkasama, naging panatag na ang loob ko sa kanya. Nawala na rin sa utak ko na isa pala siyang aswang. Para namang walang pagkakaiba. Sobrang normal niyang kumilos. Hindi ko na rin siya nakita pa sa anyong halimaw. Kaya tila nabura na rin yung dati. Isang umaga, nagising akong wala si Kuya Miko. Biglaan daw ang lakad. Madaling araw pa lang umalis. Kaya nawalan ako ng kasama sa pamamasyal. Mag-isa akong naglalakad. Nang maisipan kong muli na maligo sa batis. Dahil wala namang katao-tao, ay hinubad ko na ang damit at short ko. Para naman hindi ako giginawin pag-uwi. Tuwang-tuwa akong lumangoy nang biglang may napansin akong kakaiba. Wari ko ay may nakatitig sa akin. Nang lingunin ko sa gawi, kung saan ko iniwan ang aking mga damit, ay napatakip ako bigla ng aking katawan. Isang binatang matibuno at gwapo ang nakatayo roon. Hindi ko alam kung kakabahan ba ako o kikiligin. Lubang napakagwapo niya at maskulado ang katawan. Halatang laging bilad sa araw dahil sa sunog nitong balat. Ngunit hindi nakakabawas iyon ng kanyang kagapuhan. Tama na yan, baka magkapulmonya ka. Saway nito. Hindi ko alam kung paano ako gumalaw. Gayong nasa tabi niya ang mga damit ko. Tatalikod ako. Bilisan mong magbihis. Pero kasi, kanina ko pa yan nakita at natitigan lahat. Wika nito habang nakatawa. Ang bastos mo ha. Isusumbong kita kay Kuya Miko. Wika ko. Napalingon ito sa aking sinabi. Kilala mo si Miko? Ikaw na ba si Angel? Tanong nito. Sinong Angel? Balik na tanong ko. Si Angel, ang kababata ko. Pero nangako kami sa isa't isa na magkikitang muli sa tamang panahon. At eto na yon. Nag-aral ako sa kursong crop scientist. Para lang makapasok sa asyendang ito. Para makasama kitang muli, Angel. Wika nito. Bigla kong naalala ang namatay na kapatid ni Kuya Miko. Si Angel yon. Posibleng iyon ang hinahanap ng binata. Kung kuya mo si Miko, ibig sabihin ay ikaw si Angel. Bakit hindi mo na ako maalala? Nagka-amnesia ka ba? Bakit hindi mo na ako matandaan? Ako si Miguel. Naalala mo ba? Ipagpaumanhin mo, Miguel. Ang angel na hinahanap mo ay isa ng anghel sa langit. Anong ibig mong sabihin? Namatay sila sa aksidente kasama ng kanyang ina. Bata pa yata si Angel nang mangyari iyon. Si Kuya Miko ay step brother ko po. Paliwanag ko. Pagkagulat ang reaksyon nito sa mukha. Halatang wala itong balita tungkol sa nangyari ng dating kababata. Matagal kaming nag-usap hanggang sa unti-unting napanatag ang loob ko sa kanya. Mabait si Miguel. Masarap kausap at maraming kakwailahang taglay sa katawan. Napaglaman kong kababalik lang nito galing sa 2 buwan na bakasyon.
Isang pagpapasalamat dahil sa galing nito sa larangan ng agrikultural. Kaya nagkaroon ng malaking ani sa isang taon ang napakalawak na farm nila Kuya Miko. Sa pag-alis ni Kuya Miko, nagkaroon ako ng bagong kaibigan. At madalas akong sumasama sa mga lakad ni Miguel. Kagaya halimbawa kung bibisita siya sa taniman ng pinya, o di kaya ay sa palayan, upang tignan kung walang banta sa grupo ng mga mapaminsalang insekto o kaya ay sakit ng mga tanim. Hanggang sa isang araw ay ipinagtapat ni Miguel sa akin na gusto niya ako. Dalaga na rin ako at nasa tamang edad na. Ngunit hindi ko pa rin naranasan ang magkaroon ng nobyo. Kaya binagyan ko siya ng pagkakataon na ligawan ako. Ngunit sikreto lang naming dalawa. Dahil natatakot ako kay Mama at Tito Eric. Baka hindi pa po pwede kasi magkokolehiyo pa lang ako. Ngunit bago pa ako babalik sa lungsod para mag-aral, naisipan kong sagutin na si Miguel. Nangako siya na laging dadalaw sa akin sa lungsod. Pakiramdam ko naman ay masayang magkaroon ng nobyo. Ngunit parang may kulang. Hindi ko na lang din iniisip ayon. Hindi naman siya ang priority ko, kundi ang pangarap ko sa buhay. Hindi ko inasahang susunduin ako ni Kuya Miko pabalik sa lungsod. Kaya hindi ako nakapagpaalam kay Miguel. Dahil madaling araw kaming umalis. Buti na lang at nauso na ang cellphone. Kaya itinext ko na lang si Miguel na nakabalik na ako sa lungsod. Dahil sinundo na ako ni Kuya Miko. Nangako naman ito na bibisita sa susunod na linggo. Hihintayin ko na lang kung kailan ang araw na yon. Kinabukasan ay sinamahan pa ako ni Kuya Miko para magpa-enroll. Sabay kami kumain sa restaurant. Namili ng mga school supplies at mga personal kong gamit. Siya lahat nagbayad, kaya sobrang pasalamat ko. Hindi ko inasang magte-text sa Miguel na darating siya sa araw na yon. Kahapon pa nga lang ako umalis, sagot ko sa text niya. May kailangan din kasi akong bilhin para sa farm ni Sir Eric. Kaya gusto na rin kitang makita at makausap. Baka gagabihin ako ng dating dyan. Uwi ka nito sa text. Binigay ko na lang din sa kanya ang address. Nakala kong walang problema kay Kuya Miko. Dahil dalaga naman ako. Siya din naman ay may nobya. Sino siya? Halos galit ang boses pati ang reaksyon nito. Kuya Miko, si Miguel po, ang nobyo ko. Nobyo? Ang lalaking yan? Opo kuya, sagot ko. Magsasalita sana si Miguel. Nang bigla itong hinarang ni Kuya Miko. Hindi ako papayag na may nobyo si Prexie. Naintindihan mo? Galit na wika ni Kuya Miko kay Miguel. Sabay hawak sa kwelyo nito sa dibdib. Kuya, masasaktan si Miguel. Saway ko. Talagang masasaktan siya kapag ipagpapatuloy mo ang pakikipagrelasyon sa kanya. Kuya, bakit? Dalaga ako at binata si Miguel. Normal naman siguro yun, hindi ba? Gate ko. Hindi. Kaya umalis ka na, Miguel. Utos nito sa binata. Hindi ako alis. Mahal ko si Prexie. At ipaglalaban ko ang pagmamahala namin. Sagot na Miguel. Hindi ko inasang mauulit muli ang isang pangyayari kung saan ay ayaw ko na sanang matunghayan muli. Ginagalit niyo ako. Uwi ka ni Kuya Miko. Kasabay ng pagiging halimaw nito muli sa aking harapan. Maging si Miguel ay nagulat. Hindi na ako nakapag-isip pa kung ano ang gagawin.
Tila ayaw magpaawat ni Kuya Miko at sobrang bangis nitong nakaharap kay Miguel. Kuya, huwag mong gagawin yan. Wika ko nang naiiyak na. Anong ibig sabihin nito? Aswang ang ka ni Sir Eric. Mga aswang kayo? Aswang ka rin, Prexy? Mga tanong ni Miguel. Hindi ko na iyon nasagot pa. Nang bigla itong kalmutin ni Kuya Miko sa dibdib. Kuya, wag. Sigaw ko. Ngunit hindi papaawat si Kuya Miko. Sobrang lalim na mga kalmot sa dibdib ni Miguel. Naghuhumiyaw ito sa sakit at hapde. Humingi pa ito ng tulong. Ngunit duda ako kung may makakarinig pa ba sa kanya. Sobrang eksklusibo ang subdivision na iyon. Halos 1,000 metro kwadrado ang paligid ng buong mansyon at nasa gitna sila kung saan ay nahaharangan ng matataas at malawak na bakod. Kaya sinong sasabagip sa kanya maliban sa akin? At ano naman ang kakayahan ko para masagip siya? Gayong pati ako ay nanginginig sa takot. Hindi ako masasanay sa pagiging aswang ni Kuya Miko. Mas lalo akong nanginginig sa nerbiyos nang bigla nitong butasan ang tiyan ni Miguel. Gamit lamang ang matatalim at mahabang kuko nito. Mas lumabas ang pagiging halimaw ni Kuya Miko sa pagkakataong iyan. Dahil walang kahirap-hirap niyang pinatay sa harap ko ang aking nobyo. Maging ang kainin ang lamang loob nito ay sa harapan ko mismo ginawa ni Kuya. Halos hinalukay lahat ng aking lamang loob dahil sa aking natunghayan. Ganoon pala kabrutal kung tumira ng biktima ang isang aswang. Nakakatakot, nakakadiri, at higit sa lahat, nakakapangilabot. Parang ayaw ko nang huminga sa mga oras na yon. Ang mga luha ko ay sadyang umaagos na tila ba wala ng kontrol. Tsaka lang natauhan si Kuya nang mabusog ito sa mga lamang loob ni Miguel. Simula ngayon, ayoko makita ka na may kasamang mga lalaki. Wika nito sa akin. Sa pagkakataong iyon ay nasa normal na itong anyo. Hindi ko nagawang magreklamo. Hindi ko nagawang manumbat. Nakakatakot siyang magalit. Natatakot akong gagawin niya sa akin ang ginawa niya kay Miguel. Hindi naman imposible. Lalo na at galit siya sa amin. Napasigaw ako nang bigla niya akong binuhat at ipinasok sa loob ng bahay. Kuya, magiging mabait na po ako. Huwag mo po akong patayin. Pagmamakaawa ko. Hindi ito sumagot. Bagkus ay patuloy itong naglakad patungo sa aking kwarto. Inilapag ako nito sa kama at iniwan ng walang salita. Dire-diretso ito hanggang sa makalabas. Tila nabunutan ako ng tinik. Nang isara nito ang pinto ng aking kwarto. Ngunit ang iniisip ko ay si Miguel. Hindi ko alam kung paano ko mabibigyan ng hustisya ang aking nobyo. Kahit pa sabing hindi ko nga totoong minahal ko ang binata. Dahil sinubukan ko lang naman kung ano ang pakaramdam ng may nobyo. Ngunit, konsyensya ko pa rin ang nawawalang buhay ng aking nobyo. Buong gabi akong hindi nakatulog. Pakaramdam ko rin ay tinakasan ng lakas ang buo kong katawan. Ibang epekto ng pangyayaring iyon sa akin. Hinintay kong bumalik si Kuya Miko. Ngunit hindi na ito muling nagparamdam. Kinabukasan na ako nito ginising at napadikit pa ako sa headboard ng kama sa sobrang takot. Dahil kasabay ng aking paggising ang nakakapangilabot na alaala kagabi. Huwag ka nang matakot, hindi na ako galit. Wika nito. Pero kuya, pinatay mo si Miguel. Halimaw ka.
Pasensya na. Hindi ko napigil ang sarili ko. Depende na lang din sa'yo kung gusto mo akong ipakulong. Sabihin mo, kasi kinain ko dahil aswang ako. Pero tingin mo ba, paniwalaan ka nila? Hindi ka kaya i-prime up ng mga alagad ng batas? Baka bigla ka nalang taniman ng droga at sabihin na adik ka, kaya wala sa tamang pag-iisip. Hindi kita tinatakot pareksi. Abansin lang ako sa posibleng mangyari. Walang maniniwala sa'yo. Dahil walang alagad ng batas ang naniniwala sa aswang. Mahabang litanya nito. Totoo naman. Kaya muli ay mababaon na naman ang alaalang iyon sa limot. Sa yaman ng kanilang angkan din. Tiyak matatakpan lang ng pera ang kaso. Sa bagay, hindi naman nabago ang ganong sistema. Mabilis lumipas sa mga buwan. Totoo ngang walang umusad na kaso tungkol kay Miguel. Wala akong magawa, lalo na sa kabila ng lahat. Sobrang espesyal ng trato ni Kuya Miko sa akin. At aminin kong sobrang gumaan din ang loob ko sa kanya. Dahil sa espesyal na trato niya sa akin. Hanggang sa isang gabi, niyaya na niya akong manood ng movie. Sabado ng gabi, at wala kaming magawa. Kaya pumayag na rin ako bilang banding na rin namin. Nakahiga ako sa kanyang mga paa habang siya ay nakasandal sa couch. Wala namang mali siya iyon dahil isang kuya ang turing ko sa kanya. Ngunit biglang nag-iba ang kilos ni kuya nang may maalab na eksena sa pelikulang aming pinapanood. Hindi ko rin alam kung bakit nadadala ako sa mga ginagawa ni kuya. Sa maikling salita ay may nangyaring hindi dapat sa pagitan naming dalawa. Sobrang bilis na mga pangyayari at hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon sa nangyayaring iyon sa amin. Sorry, ginusto ko yung lahat, Prexy. Wika ni kuya. Anong ibig mong sabihin? Sinadya kong sakyan ang pagiging marupok mo. Mahal kita, Prexy, noon pa man. Kaya lang ay hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pag-amin pa niya, mas lalo akong nalito. Paano si Mama at Tito Eric? Ano ang magiging reaksyon nila kung malaman nilang may relasyon kami ni Kuya Miko? Sa palagay ko rin kasi ay may gusto na rin ako kay Kuya Miko. Si Papa at Tita Lete, matagal na nilang alam na may gusto ako sa iyo. At wala rin naman silang tutol dahil hindi naman tayo magkadugo. Kaya kung hindi mo pa alam, matagal na akong nag-iipon ng lakas ng loob. Sana man lang, bigyan mo rin ako ng pagkakataong mapatunayan sa iyo na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahabang litanya nito. Hindi ko alam kung paano ko ikakalma ang aking puso. Para akong sumasayaw sa ulap. Iyon na yatang sinasabi nilang pag-ibig. Noon ko lang din naramdaman iyon. Walang dahilan para magpakipot ako. At wala akong pakialam kung aswang man siya. Ang mahalaga ay mahal ko siya at minahal niya ako. Matagal ko nang tanggap na ganoon ang kanyang pagkatao. At alam kong marami rin akong kahinaan. Subalit sa kabila niyon, pinili pa rin niya akong mahalin. Kaya siguro totoo ang kasabihan. Ang pag-ibig ay dumarating nang hindi natin inaasahan. Wakas. Maraming salamat po.